لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ang papuri at pasasalamat ay ukol lamang kay Allah na siyang naggabay sa atin sa tamang landas. Kung hindi niya tayo ginabayan dito, ay walang makakagabay sa atin. At ako ay bumabati ng kapayapaan at pagpapala sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa na kanyang mga pamilya at ang lahat ng kanyang mga kasamahan hanggang sa huling araw. Ang aking paksang tatalakayin ngayon ay tungkol sa mga gawain na mainam, mabuti at may kahalagahan sa buwan ng Ramadan. Na kung saan ang nararapat dito, nasa huli ito eh. Kaso hiniling ko kay Ustad na sana unahin na lang kasi nga may tonsillitis ako. Yung iba sabi nila may tonsil ako. Kayo rin, siyempre. Lahat meron, siyempre. So masakit ang aking tonsil, medyo namaga. At alhamdulillah, kahit pa paano ay meron pa naman lumalabas na Moses. So ang tatalakayin natin ngayon tungkol sa mga gawain na mabuti, mainam, na gagawin natin sa Ramadan. Kasi ang buwan ng Ramadan, hindi lang pag-aayon ang gagawin mo dito. Sa Ramadan, obligado na isagawa na isang Muslim na may kakayanan sa kanyang katawan na mag-ayuno. Pero may mga gawain dito na mahalaga bukod sa pag-aayon. Ang una ay ang mga gawain na napakahalaga. At ito ay 3 bagay. Tandaan nyo 3 bagay. Una, pagbabasa ng Quran. Sa buwan ng Ramadan ito Pangalawa, ang tahajjud sa gabi o ang tarawih, ang pagsasagawa ng tarawih sa gabi. At pangatlo ay, ano sinabi ko kanina? Pagbabasa ng Quran, tarawih, at ang pangatlo ay pagsasagawa ng umrah sa buwan ng Ramadan. Ito ang 3 mga gawain na napakadakila o napakalaki ng kanyang gantimpala pag ginawa mo sa Ramadan. Unahin natin, although na tinalakan na ni Ustad kanina yung tungkol sa bagay na may kinalaman sa pagbabasa ng Quran, pero ulitin pa rin natin para mas lalo siyang tumatak sa ating isipan. Tatanong ako ulit. Sino dito ang born Muslim? Kanina ang tanong nila, sino ang balik Islam? Ako ngayon magtatanong sino ang ipinanganak na Muslim. Tatay niya, nanay niya, Muslim. Tribo niya, Muslim na. Kalagan, Tausug, Maguindanao, Maranao, Ububan ba? Aywa. Ano ang ibig sabihin ng Quran? Born Muslim. Aywa, kas mo kami mo. Ay. Ikaw? Last ka na kaway? Hindi. Ano ang ibig sabihin ng Quran? Babasahin. Born Muslim. Talha. Hango sa salitang pagbasa. Tuloy mo. Yung laba? Tuloy mo. Tas, tumayo ka. Hango sa salitang kara, pagbasa. Tama. Yun lang? Quran, Quran. Salita ng Diyos. Abdullah. Salita ng Diyos. Sinong Diyos yun? Apple, mango, ano? Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Sino ba? Namumula natin eh. Mula doon sa salitang karaan, ang ibig sabihin ng karaan, binabasa. Ano bang ang Quran? Kinakaya o binabasa? Binabasa. Binabasa. Pangalawa, sabi niya, salita niya agad. Tama mali?
tama. Ano ba? Banal na salita. Banal na salita. Ha? Ha? Sino pa? Balik Islam. Sino naman ang balik Islam? Masyaallah, ang dami. O ano ang ibig sabihin ng Quran? Dagdagan niyo yung mga hayaan mo, subhanallah. Hindi, okay lang. Mga kapatid ng balik Islam. Ano ang Quran? Mga batas na batas. Ano? Nagpapatunay pa ng katotohanan kung sino ang Panginoon Diyos. Nagpapatunay kung ano ang katotohanan mula sa mali. Furqan. Ang Quran, pag sinabi ng Quran na mali, mali. Pag sinabi ng Quran, tama, tama. Siya yung nagbibigay, nagpapahiwalay sa tama at mali. Tabarakalladhi nazzala al-Furqan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ba? Ha? Safe. Mga revelasyon na ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano? Mga revelasyon. Revelasyon. Nabubulan natin na ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guidance to mankind. Guidance sa mankind. Dhalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin. Gabay sa mga muttaqin. Ha? Abdullah. Tagapamagitan sa ating mga Muslim. Nagpamagitan saan? Okay, ito ang Quran ay salita ni Allah. Pag sinabi natin salita ni Allah, ibig sabihin walang salita dito ng tao walang salita dito ng anghel, walang salita dito ng demonyo. Pag sinabing salita ni Allah, puro lahat yan. Simula sa unang pahina, sa surah Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hanggang sa pinakadulo. Ano pinakadulo ng Quran? Ha? Suratul Nas. Ano yung ayat yun? Ano yung ayat yun? Pinakadulo ng Suratul Nas. Minal jinnati wan nas. Simula sa Alhamdulillahi Rabbil Alamin hanggang sa minal jinnati wan nas, lahat yan salita ni Allah. From cover to cover. Hindi naman, kapit sa cover. Nakalagay dito, iniprinta ng King Fahad. King Fahad for printing of Quran, Novel Quran. Ibig sabihin, simula sa surah Al-Fatiha hanggang sa pinakadulo, yung Suratul Nas, salita lahat ni Allah. Salita ni Allah na ibinaba niya kay Muhammad. Pag sinabi natin ibinaba kay Muhammad, ibig sabihin, hindi niya ibinaba ito kay Imam Khomeini. Hindi niya ito ibinaba kay Ali. Hindi niya ito ibinaba kay Fatima. Tandaan niyo kahit pa na sila mga pamilya ng mga Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Quran ay binaba lamang kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi ito binaba sa Pakistan, hindi ito binaba sa Iraq, binaba ito sa mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Makkah. Quran, salita ni Allah na ibinaba kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pamamagitan ni Anghel Jibril. Pag sinabi naman natin sa pamamagitan ni Anghel Jibril, siya lang. Walang ibang anghel ang nagdala nito kay Propeta Muhammad. Clear? Klaro? Malinaw? Kristal. Ang Quran, salita ni Allah. Pag sinabi salita ni Allah, hindi ito salita na kanino na. Pangalawa, ibinaba niya kay Propeta Muhammad. Pangatlo, sa pamamagitan ni Anghel Jibril. Malinaw ang Quran ay binabasa. At sa pagbasa ng Quran, ang isang Muslim na nagbabasa ng Quran ay meron siyang gantimpalang napakadakila. Binabasa niya ang Quran. Mas malalo na pagka inintindi mo ang mga nilalaman nito at pinag-aralan mo ang mga batas nito. Okay? Malinaw? Pagka may narinig kayo, ang Quran, yung Quran na yan, mayroon pang ibang Quran na binabasa bukod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huwag na kayong maniwala. Kasi mangalingan mo. Lalo-lalo na kayo, mga bagong Muslim. At lalo-lalo na rin yung mga Muslim, na poor Muslim, na yung lugar nila, mayroong mga nagsisilitawang mga sekta na sinasabi nila sila yung Muslim, pero ang katotohanan, nininigaw nila ang katuruan ng Islam. Okay? Ang Quran, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran.
Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan. Intindihan na kagad natin, may basic Arabic tayo. Syahrul Ramadan. Buwan ng Ramadan. Alladhi, na kung saan unzila fihi al-Quran. Ibinaba dito ang Quran. Hudan linnas, bilang gabay sa mga tao. Pag sinabing hudan linnas, lahat ng tao. Kristiyano, Muslim, hindi Muslim, lahat. Pag binasa mo ang Quran, may makukuha kang gabay. Kaya marami mga nag-Muslim dahil sa pagbasa nila ng Quran. Nung nabasa nila ang Quran, in English translation, namamangha sila. Namamangha sila sa salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ito yung maglilibigay linaw minal huda mula sa gabay wal furqan at paglilinaw sa tama at mali. Katulad ng sinabi ni brother kanina. Ang Quran, katulad ng sinabi ko kanina, ang Quran, pag sinabi ng Quran na bawal, bawal. Pag sinabi ng Quran, tama, tama. Pag sinabi ng Quran na si Jesus, propeta, ha? Huwag na kayo magdalawang isip. Ang meron din sa inyo, nag-iisip pa. Tama ba itong ginawa ko? Nag-Muslim ako? Kaya ang paniniwala ko, si Kristo ay tagapagligtas ko. Pag sinabi sa Quran na si Jesus, wala siyang katangian ng pagiging Diyos, kalas. Yun ang pinakatama. Pag sinabi sa Quran na si Jesus hindi namatay, huwag nyo na mag-ipako yung tao sa krus. Agad-agad. Kasi bakit sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, hindi siya naipako sa krus. Malinaw? Pag sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na bawal ang uminom ng alak, bawal uminom ng alak, sa diki o ano pa man. Nung nakaraan mga 2 buwan na, pumunta ako sa kulungan ng Aziziyah. May nakita ako doon 8. Hindi, 8. 8 Pilipino at 6 na Vietnam. 6 na, hindi Vietnam, Nepal. Ang kanilang kaso ay alak. Tinanong ko sila, lahat sila nag-Muslim. Yung mga Pilipino, nag-Muslim na pala. At ang nagpahuli sa kanila, Muslim. Nang kinausap ko sila, ano ba labas pang mali? Yung nagpahuli sa kanila. Sabi ko, huwag niyo yung sisihin. Kasi bakit? Una, nagpidos kayo. Nagpidos, di ba? Alam natin kung anong bawal at anong pwede dito sa Saudi. Isa sa mga ina-emphasize talaga nila, bawal yung nakalap. Kaya sila, gumawa nila alak, preventa nila. Kung ano-ano mga parato ginagawa nila. Sa bilya nila, dun sa may sulay. So, yun ang Quran. Ang Quran, ibinaba sa buwan ng Ramadan. Kaya mainam ito nabasahin sa buwan ng Ramadan. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bago siya namatay, nireview niya ang Quran sa buwan ng Ramadan ng 2 beses. Jadi kaya sa taon na yun, na bago siya mamatay, nireview niya ang Quran kay Jibril ng 2 beses at itinuro niya sa mga sahaba. Kaya imposible na ang mga sahaba, meron silang ibabawas sa Quran at idadagdag. Kasi bakit? Ang mga sahaba noon, karamihan sa kanila, alam nila ang Quran. Kung meron lang isa na magsisinungaling sa Quran, hindi pwede magsama lahat sa kasinungaling. Kasi yung alingan. Kung ninyo? Kaya dito lang kulay lang paano na yung salita ni Allah? Tumayo ka, bro, tumayo ka. Anong kulay ng damit niya? Ha? White? Puti. Pag sinabi ko ang kulay ng damit niya ay dilaw, mamalihin niyo ako, di ba? Kulay lang yan. Paano na yung salita niya? Kaya, huwag na huwag kayong mapapaliwala na ang Quran, kinulangan, binawasan, o dinagdagan ng mga sahaba. Kasi bakit? Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktukum ala mahajjatin bayada, layluha kanahariha. Sabi ni Rasul, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iiwan ko sa inyo na para kayong mga puting bagay, puting tela, layluha kanahariha. Ang gabi nito ay katulad ng umaga nito sa liwanag. Ang Islam, iniwan sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na napakalinaw. Na ang parang gabi nito ay parang umaga. Ang gabi nito ay katulad ng umaga. Nakuha ninyo? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang magbasa ng Quran
ay sa bawat letra nito ay magkakaroon siya ng gantimpalang hanggang 10 ulit. At ang 10 ulit na iyon ay dadagdagan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala na 100. At ang 100 ay dadagdagan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa anumang bilang na nais niya. Pag nabasa ka ng Quran, yung bawat letra doon sa Quran, meron siyang katumbas na 10 gantimpala. At ang 10 gantimpala niya ay dodoblihin pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa napakarami gantimpala. Ano halimbawa nito? Ang kasunod, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, wa lamun harf, wa mimun harf. Hindi ko sasabihin na ang alif lam mim ay isang letra lang. Pero ang alif isang letra, ang lam ay isang letra, at saka ang mim ay isang letra. 3 letra yun. Ilan na? 30. Plus, dadagdagan pa ni Allah subhanahu wa ta'ala ng anumang nais niya. Depende sa atin, hindi niya. Pag sinabi ko, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ilang letra yun? 19. Ha? 19. 19. Tama. Tama. 19 times 10. 19. So, isang ayaw pa lang yun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pag sinundan mo pa, subhanallah. Kaya tama yung sinabi mo sa Lisa. Na kung ang patakaran lang ng ginawa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin sa pagbigay ng kasalanan at pagkantipala ay 1:1, ratio ng 1:1, hindi tayo makakapasok sa Paris. Pero dahil ang hinahangad natin ay gantimpala ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahit hindi natin naiintindihan ang karamihan sa kanyang mga salita dito ay binabasa pa rin natin at pinipilit natin sa sarili natin na mabasa natin ang Quran. Huwag dumating sa atin ang Ramadan na hindi natin mababasa o mabuksan man lang ang Quran. Marami kasi sa atin nag-iisip na kasi bagong Muslim lang ako eh. Hindi kaya 3 sura lang ang alam ko. Yun lang pinaiikot ko sa sala, Ustad. 3 sura lang. Surah Al-Fatiha, Suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad, at saka Qul a'udzu birabbin nas. Kung Qul a'udzu birabbil falaq, medyo nalilito pa ako, Ustad. 3 lang talaga ang surah. Yan ang pinaikot ko sa sala. Hindi masama yun, kasi bakit kinakailangan pagsumikapan ang Quran? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala bilang promise niya sa atin, walaqad yassarna al-Qur'ana lidhikri fahal min muddakir. Tunay na pinagaan namin o pinadali namin ang pag-alala sa Quran. Kaya sino ang fahal min muddakir? Sino ang magbibigay pahalaga dito? Kasi Allah subhanahu wa ta'ala pinadali niya sa atin ang pagsaulo ng Quran. Ikaw lang nagpapahirap sa sarili mo. Kasi hindi mo naman sinubukan eh. Kaya pag sinubukan mo, pagdadali niya Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Quran, malinaw ha? Pagbasa ng Quran. Pangalawa, ang pagsasagawa ng sala o pagtayo mo ng sala sa gabi ng Ramadan. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang itayo niya ang gabi ng Ramadan, kasagawa siya ng sala, tarawih, kahit sa bahay siya, magtatahajjud siya, ay patatawarin sa kanya ang mga nagdaang kasalanan niya. Nagdaan, ibig sabihin lahat ng kasalanan mo, simula sa araw na yun, pababa, nagdaan kasalanan mo, subhanallah. At ang sala na sinasagawa sa Ramadan ay tarawih. Ito ay ginagawa ng mga Muslim pagkatapos ng Salatul Isya. Salatul Al-Isya. At ang bilang nito ay depende. Maraming mga nagsasama mga skolas hanggang sa 13 raka'a. Katulad ng ginawa ng mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meron naman na 11 raka'a. Pwede rin. At meron naman nagsasabi nito ay 15 raka'a. So mula sa 11, 13, o di kaya 15, walang masama doon. At kahit ba, ibang mga skolas, sinabi nila, kahit dagdagan mo pa, ano ba, nagtarawih ka sa masjid. Nagtarawih ka sa masjid. Ang sinagawa ng imam ay 11 raka'a. Pagdating mo sa bahay, may oras ka pa. Pwede ka magsagawa ng Qiyamul Layl. Qiyamul Layl sa bahay mo. Pwede kaya, hindi ka nakakabol sa tarawih kasi may trabaho ka after ng Isya. Kadalasan sa atin dito, may mga trabaho. Pag uwi mo ng bahay, alauna.
Alangan naman matutulog ka, magluluto ka pa. So, samantalin mo yung oras na yun ha, magsagawa ka ng sala, kahit 2, 3, 4, o 5 raka. Malinaw? Pero mas mainam, syempre, nakakasama ka sa masjid, tarawih. Marami naman nagsasabi na ang tarawih, inimbento lang daw ni Omar. Hindi totoo yun. Kasi bakit? Ang mahal ng Propeta Muhammad SAW, ginawa niya yun sa panahon niya. Isang gabi nga lang, nung nagsama-sama ang mga sahaba, hindi siya lumabas. So nagtaka yung mga sahaba, ba't di lumabas ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tarawih? Kasi gawa niya Rasulullah, pag nagsasala sila ng salatul isya, pumapasok siya minsan sa bahay niya. So yung mga sahaba, naghihintay sila ng tarawih. So yung gabi niyo, hindi siya lumabas. Pagkatapos siya magsagawa ng isya, hindi siya lumabas. Pumasok siya ng bahay, hindi siya lumabas. Naghihintay yung mga sahaba. So, nagsimula ang nagtanungan ng magkakatabi, ano nangyari kay Propeta Sallallahu bakit hindi siya lumabas? So, nung dumami na ang mga boses sa loob ng masjid, lumabas ang Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. At sinabi niya, inni laaksya an yuktaba alaykum. Sabi, hindi kaya, gano'n ang sinabi ng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabi niya, nanganamba ako, na baka itong tarawih na ito, gagawin natin madalas, magiging obligado sa inyo. Na sino man ang hindi magsasagawa ng tarawih, may parusa, may kasalanan. Parang magsasagawa ng 5 sala. Kaya ang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, binigyan tayo ng gabay na ang salat ng tarawih, pwede mo isagawa sa bahay, pwede mo isagawa sa masjid, malaya ka. O di kaya, pwede kang hindi magsagawa ng salatul tarawih. Kasi hindi siya pinag-utos sa iyo. Nakuha ninyo? Pangatlo, umrah. Ilan minuto na lang, Ustad? Ustad? Ano ninyo ako ha? Ilan minuto? Okay. Pajer pa pajer. Pajer pa? Oo, tagal pa yan. Oo, marami na pa ako sasabihin. Kala nyo, 2 pa lang nagtatapos natin. Oo, wala pa yun. 2 pa lang. Ang pangatlo ay magsasagawa ng umrah. Alhamdulillah, may pa-umrah sila, Ustad. Sa amin din, sa opisina may pa-umrah, kaya lang, may bayad. Kaya hindi ko nire-recommend sa mga brothers eh. Papabayad sila 50. At saka, ganun din. Minsan walang hotel, mas maganda dito sa, Islamic Center na, Rauda. So, napakadali sa atin mag-umrah. Kasi bakit libre na eh. May pa-umrah center. Kaya, samantalayin natin yung tawag dito, yung pagkakataon. Ano ba ang reward ng umrah sa Ramadan? Yung mga, sino ba dito ang 2 pataas ng nakapag-umrah sa Ramadan? Abdullah? Ayun sa pag-alaman ko sa isang tao ng umrah sa Ramadan, ay parang sa naghadya na kasama ng Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masyaallah. Isang araw, ang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nung naghadya, pauwi na sila, napadaan sila sa isang bahay ng isang sahaba. At nagtanong siya, anong nangyari kung di kayo sumama sa Hajj? Tinanong niya yung pamilya. Kasi dahil sa yung mahram si Abu, nakalimutan ko na. Basta sabi, kasi yung sahaba, hindi niya sumama sa Hajj. Kaya hindi nakasama yung kanyang asawa, wala silang mahram. Sabi ng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pag dumating ang Ramadan, ay magsagawa kayo ng umrah. Sapagkat ang pagsasagawa ng umrah sa buwan ng Ramadan ay katumbas ng Hajj na kasama ako. Pag nag-umrah ka ngayong Ramadan, bakit kang nag-Hajj? Nakasama mo ang Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pero hindi nangangahulugan niya na nakasasapat ang umrah sa Hajj. Laging tatandaan. Ang tinatawag doon yung reward. Huwag mong isipin na, ay, nag-umrah na ako ng Ramadan, di na ako mag-Hajj. Kasi sinabi ng Propeta, ang reward ng umrah ay para ako na Hajj kasama ang Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hindi. Ang tinutukoy doon yung reward, hindi yung pag-uutos. Kasi kung nag-umrah ka, hindi ka pa nag-Hajj, obligado pa rin sa iyo ang mag-Hajj. Obligado pa rin sa iyo ang magsagawa ng Hajj. Yan ang mga bagay na may kinalaman sa umrah. Tuloy natin. Malinaw naman. Malinaw? Ang kasunod ay ang sadaka. Sadaka. Alam mo yung sadaka? Kawang gawa. Ang sabi ng mga sahaba,
ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon ay napaka-mapagbigay niya, generous siya. At nadadagdagan, mas higit siya nagiging generous pag Ramadan. Higit siya nagiging generous sa Ramadan. Sa isang sinabi ng masahaba, ang Rasulullah, ang Propeta Muhammad, pag may nagtanong sa kanya ng isang bagay, ay hindi yun naalis ng hindi niya nabibigyan. Ganoon ka-generous ang mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naalala niyo yung hadith na isang lalaki sa Ramadan? Sabi niya, "Ya Rasulullah, wala na, nasira na yung Ramadan ko, nasira na ako." Bakit? Kasi nagtalik ako, tinalik ko ang aking asawa sa buwan sa umaga ng Ramadan. Kasi sinabi ng Rasulullah, makainom ka ng 2 buwan, sunod-sunod. Sabi niya, hindi ko kaya eh, hindi ko nga nakayanan yung isang araw lang eh. Sabi niya, sige, maghanap ka ng alipin. Sabi niya, mahirap ako, ya Rasulullah. Magsara ka sa 60 tao. Magpakain ka na 60 tao. Sabi niya, wala, dito, sa pagitan ng Madina, sa loob ng Madina, wala nang pinakamahirap sa akin. Ibig sabihin, sa lahat ng taga-Madina, yung lalaki niya, siya yung pinakamahirap. Sabi niya, wala na ako nakita ang pinakamahirap sa amin, ya Rasulullah. So napangiti ang Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, sa pagkakataon niya, mayroong nilapit sa kanya na pagkain. Para yun sa Rasulullah, inilapit sa kanya, binigay sa kanya. So sabi ng Rasulullah, saan yung lalaki kanina? Nagtanong. Nandun ba siya? Sabi, ako ya Rasulullah, ito, kunin mo ito, pakain mo sa pamilya mo. Sa kanya na yun, ha? Binigay niya pa sa, ano? Man fattara sa'iman, sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falahu ajru mithluhu la yanqusu dhalika min ajri shay'an. Sino man ang magpakain, magpa-iftar ng isang nag-aayuno, ay meron siyang reward na katumbas nun. Nung nag-aayuno, yung reward ng nag-aayuno na yun, na pinakain niya, mayroon siyang makukuha ng reward na katumbas nun. Hindi mababawasan yung reward ng pinakain niya. Baka iba pag-iisip nyo. Pag pinakain niya, makukuha niya yung reward. Mawawala sa kanya. Hindi. Mananatin yung reward sa kanya, pero ikaw na nagpakain, meron kang reward na dagdag katulad ng reward na pag-aayuno niya sa araw na yun. Nagpakain. Umaapaw, bumubuhos ang pagkain dito sa kaharian ng Saudi Arabia. Alalahanin ninyo na meron tayong kapatid sa Pilipinas. Pahirapan pa, pamasahe, papunta sa masjid, pamasahe, papunta para magsala. Minsan wala pang pa-iftar yung masjid, nahihirapan sila. So, ito yung pagkakataon na magsala tayo para sa kanila. Okay? Malinaw? Meron tayo dyan, masjid sa Metro Manila ng mga balik Islam, mga kapatid natin, mga bagong lakap sa Islam na nangangailangan ng ating tulong. Apat na yun, ha? Panglima, pang-anim, ay ang pagkain ng sahur. Pagkain ng sahur. At ang pinakamainam dito ay kakainin mo yung sahur hanggang dun sa bago ma-adan ng fajar, bago sumapit ng fajar. Tasaharu kanina fi sahuri baraka. Sabi na mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumain kayo ng sahur. Ano ba yung sahur? Ito yung pagkain na kinakain mo bago ka mag-ayuno. Kinakailangan mo kumain eh. Pag hindi ka kumain bago mag-ayuno, mahihirapan ka. So, yun ang sahur. Inutos yun ng mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumain kayo ng sahur sapagkat dito sa pagkain ng sahur ay mayroong baraka, mayroong blessing. At pang-anim ay ang pagkain naman ng iftar. Iftar. Ang iftar naman, ito yung kakain ka na pagka lumubog na yung araw. Kasi ang fasting natin, mula lang sa fajar hanggang sa maglubog ng araw. So hanggang doon lang ang ating fasting. So sa pagitan ng dalawang yan na hindi tayo kakain, ay kumakain tayo dapat. Yung sahur, bago ka mag-ayuno, bago sumapit ang fajar, kumain ka. Tapos pag-iftar, pagka lumubog na yung araw, kumain ka rin. Yun ang sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At mahinang na kumain ka ng iftar o mag-iftar ka sa pamamagitan ng dates at saka tubig. Sabi lang, mahal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung wala siyang maharap na dates at tubig, tubig.
At kung wala siyang mahanap, kahit anong pagkain meron siya. Malinaw? Yun kabilang sa mga gawain na mainam sa buwan ng Ramadan. Mainam din sa buwan ng Ramadan na ito na dagdagan natin ang ating kaalaman. Dagdagan natin ang ating kaalaman. Hindi yung inaabala natin ang ating mga sarili sa mga bagay na hindi nagpapalakas ng ating iman. Hindi nagpapalakas ng ating pananampalataya. Tandaan ninyo, sa buwan ng Ramadan, lumalabas lahat. May paliga. May paliga sa buwan ng Ramadan. May mga kung ano-anong programa sa buwan ng Ramadan. May maraming mga sales. Sa Panda, sa kung ano-anong mga tindahan sa buwan ng Ramadan. Huwag tayo masyadong mag-focus doon. Mag-focus tayo sa pangangailangan ng ating kaluluwa. Kasi si Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya sinabing ipinagutos ang pag-aayon sa inyo para kayo ay pumayak. Pinagutos siya ang pag-aayon sa inyo para kayo ay magliwaliw. At para kayo maglaro, para kayo ay magsaya, para kayo ay tumawa, malakha, kung ano ka man. Ipinagutos siya ang pag-aayon sa atin, la'allakum tattaqun. Nang sa gayon kayo ay mapabilang sa mga matatakutin. Takwa. Katulad na sinabi ko kanina, maraming lumalabas sa buwan ng Ramadan. May tanong dito sabi ng mga paano ba nangyayari ang kasalanan? Samantalang kanina, sinabi niyo sa diba? Samantalang ang mga demonyo ay kinadena ni Allah. Paano nakakagawa ang isang tao ng kasalanan? Samantalang yung nagwiwiswas, nagugulong sa kanya ng demonyo sa tabi na tenga sa kanyang puso, naitali. Tinali ni Allah. Diba? Parang conflict. Di conflict yun. Kasi ang demonyo, dalawa. Ang demonyo, dalawa. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, minal jinnati wan nas. Mula sa mga jinn, yun yung naitali ni Allah, saka sa mga tao. Yung mga tao, malaya sa buwan ng Ramadan. Kaya sila yung demonyo sa buwan ng Ramadan. Pagka hindi ka nag-ayuno sa buwan ng Ramadan, pagka yung sa buwan ng Ramadan, pupunta ka kung saan-saan para isagawa mga haram na pinagbabawal ni Allah, ikaw yung demonyo na malaya. Kasi ang tinali na naman nila yung mga jinn. Yung mga demonyo tao ay malaya. Kaya ingatan natin ang ating mga sarili. Kalas, may bintahin na tayo Kasi bakit? Yung mga demonyo na bumubulong sa atin, nakatali na. Huwag mo pang gawin na ikaw, sarili mo, gagawin mong demonyo. Di ba? Subhanallah. So, buwan ng Ramadan, 30 araw, di kaya 29 days lang, samantalahin natin. Maaaring ang buwan na ito, hindi natin matapos. Kung maaaring hindi natin marating, ilang araw pa 5 araw pa. Kung baka mamaya, hindi natin matapos ang buwan ng Ramadan. Uli kaya, baka hindi na natin mabutan ang susunod na Ramadan. Diba? Maraming namamatay. May komedyante namamatay, may artista namamatay, may brother tayong dati, kasama natin sa Ramadan, ngayon wala na. Matay na. So, hindi natin alam. Samantalin natin. Tapos na. So, samantalin natin yung oras na 3 araw na ito na ating pagsumikapan ang ating mga puso ay malinis paglabas ng Ramadan at ang ating mga kaluluwa ay punong-puno ng pananampalataya, takot kay Allah at pag-alala sa Kanya. Malinaw? At hanggang dito na lang ang anumang aking nasabing tama, ito ay nagmula kay Allah at ito ay mula sa Kanyang gatipala at anumang aking nasabing mali ay mula sa aking sarili at hindi magpapatawad sa Kanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah, salamat Ustaz. Which of Allah's favors can we deny? Above all creatures He chose us to be high. To Him we belong, to Him is our return. Life in this world is only a sojourn.